Kabanata 2021. Isang mabisang paglipat mula sa Eretuza Peaks. Tumango si Tyr at nagtanong, naglilingkod ka ba ngayon sa isang warlord? Hinanap ko ang mga kakaibang iyon sa buong lupain nitong mga nakaraang taon, ngunit wala akong nakitang anumang mga palatandaan, ungol ni Max bilang tugon. Binago ko ang aking diskarte. Dahil isa akong transcendent warrior, ako ay itinuturing na isang makapangyarihang mandirigma dito. Nagsimula akong magtrabaho kasama ang mga pangunahing warlord upang subukang hanapin ang kinaroroonan ng mga weirdong iyon gamit ang kanilang kapangyarihan. Sumama ako kay Marshall Nelson sa Imra City 6 na buwan na ang nakalipas at kinuha ang papel ng kanyang espesyal na ahente. Sinuri ni Tyr, nakahanap ka ba ng anumang mga pahiwatig tungkol sa mga kakaibang iyon sa pamamagitan ng mga warlord na ito? Wala pa. Walang magawang umiling si Max. Napakahiwaga ng mga weirdong ito. Pagkarating nila sa espasyong ito, parang nawala na sila. Kakaunti lang ang nakakaalam tungkol sa kanilang pag-iral sa espasyong ito. Dahil dito, ako ay nasa isang pagkawala. Sa kabutihang palad, si Marshall Nelson ay isang disenteng tao. Nakatrabaho ko siya sa loob ng isang taon. Ang Northern Mount of Terror ay nasa ilalim ng kanyang jurisdiksyon. Magdala ng isang pangkat upang harapin ang bagay na ito. Subconsciously, tumingin si Max sa mga bangkay na nakakalat kung saan-saan. Akala ko kaya kung harapin ang mga zombie na ito gamit ang aking mga kasanayan, ngunit hindi ko akalain na ang mga zombie na ito ay napakalakas, walang magawa niyang sabi. I'd be meeting my maker tonight kung hindi dahil sa iyo. Malawak nang umisi si Tyr at nagtanong, Max, ang lahat ba ng mga bagay na ito ay inaakala mo na masyadong mystical? Oo. Nagkipit balikat si Max at sinabing, kung mangyayari ito 3 hanggang 5 taon na ang nakararaan, sinong mag-aakala na may mga ganoong bagay talaga sa mundong ito? Ang sunod-sunod na alon ng apoy ay biglang sumiklab sa paligid sa eksaktong sandaling iyon. Kahit sa dilim ng gabi, hindi mabilang na mga ball ang apoy ang biglang lumitaw at bumagsak sa lupa na parang mga bulalakaw. Ang mga bolang apoy na ito ay patuloy na bumabasag sa Dundeville at nagdulot ng isang dagat ng apoy upang sumire sa nayon sa lupa. Ang mga bolang apoy na ito ay nagliliwanag sa kalangitan sa gabi at ginawa itong kasing liwanag ng araw. Kasabay nito, ang mga dagandong ay sumabog sa buong nayon. Maraming zombie ang nasunog at nagpupumiglas bago bumagsak sa lupa. Anong nangyayari? Nagulat si Max sa mga kakaibang pangyayaring ito. Kailangan niyang aminin na ang partikular na scene na ito ay nagbigay sa kanya ng impresyon na nakatagpo lamang siya ng isang immortal. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita si Tyr. Si Senior Magus, na sumama sa akin, ay tagapagmana ng Eretuza Peaks. Ginugol niya ang karamihan ng kanyang buhay sa labas ng mundo sa pag-aaral ng Eretuza Magic, ngunit hindi ito naging kapaki-pakinabang. Pagdating niya rito, labis siyang natuwa sa makaharap ang mga zombie na iyon, kaya sinadya niyang pigilan ang kanyang cultivation level para labanan sila. Ang mga bolang apoy na kahawig ng mga bulalakaw ay patuloy na bumabagsak mula sa langit. Hindi lamang ang mga nakakatakot na bolang apoy ang pumawi sa Dundeville, ngunit umulan din ang mga ito sa loob ng radius na ilang kilometro. Nagwold sina Tyr at Max hanggang sa labas ng Dundeville. Sa oras na ito, nakita nila si Magus na naliligo sa isang mahinang gintong liwanag. Sa pamamagitan ng isang daliri na nakaturo sa langit, siya ay tila nag-iisip ng parami ng mga bolang apoy na magpapaulan mula sa langit. Ang eksenang ito ay mukhang hindi kapani-pani walang kahanga-hanga. Napagod ka na ba sa laro mo? Lumapit si Tyr kay Magus at tinukso. Nawala ang mahika ni Magus bago siya tumingin sa Dundeville, na nilamon ng nagngangalit na apoy sa kanyang harapan. Nagsinungaling siya, nainas ako. Ang larong ito ay hindi na masaya para sa akin, kaya nagpa siya akong i-wipe out silang lahat. Pagkatapos noon ay napansin niya si Max na tumabi kay Tyr na labis niyang ikinagulat. Sino ang lalaking ito? Humakbang si Max at sabay bati kay Magus. Ang pangalan ko ay Max Cheever. Ikinagagalak kitang makilala, Senior Magus. Paliwanag ni Tyr, he's my friend from the outside world. Isang kaibigan mula sa labas ng mundo. Nagulat si Magus kay Tyr. Tanong niya, bakit dito magpapakita ang kaibigan mo mula sa labas? Posible bang mangyari ang ganoong pagkakataon? Maikling ipinaliwanag ni Tyr ang lahat kay Magus. Hindi na nagtanong pa ang huli pagkatapos noon.
Paglilinaw ni Tyr, simula nang dumating si Max dito 3 taon bago kami, mas pamilyar siya sa lugar kaysa sa atin. Kapag ang Northern Mount of Terror ay malaya na sa lahat ng zombie, dapat tayong maglakbay sa Imros City kasama siya. Napakahusay. Bigyan mo ako ng sandali. Babalik ako sa loob ng ilang minuto. Habang sumusulong siya sa gabi, hinawakan ni Magus ang Ashwood Sword sa isang kamay at isang stack ng talisman sa kabilang kamay. Sa susunod na 2 oras, paminsan-minsan, ang mga malabo-lalakaw na bola ng apoy ay bumabagsak mula sa langit sa lugar malapit sa Northern Mount of Terror. Kasama nila ang sari-saring mga dagandong at hiyawan. Makalipas ang 1 oras, bumalik si Magus na may dalang espada sa likod. Tara na. Tapos na ba? Medyo nabigla sina Max at Tyr sa bilis ni Magus. Tanong ni Max, Master Magus, na-miss mo ba ang alinman sa mga zombie na iyon? Kailangan nating seryosohin ang bagay na ito. Pinandilatan ni Magus si Max at binatukan, sa tulong ng aking magic compass na gumagabay sa landas, naalis ko ang lahat ng mga zombie na dating umiral sa loob ng radius na 12 kilometro. Pagkatapos, tumangala siya sa langit at sinabi, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong iangat ang iyong ulo at makita mo ang iyong sarili. Subconsciously, parehong tumingin sa langit sina Tyr at Max. Nalaman nilang wala na ang makapal na hamog na bumabalot sa langit kanina. Nang muli nilang suriin ang kanilang paligid, natuklasan nilang nawala na ang malakas na coarse gas na natipon sa kanilang paligid. Kasalukuyang nakikita ang kabilugan ng buwan sa kalangitan sa hilagang bundok ng Terror, at pinalamutian ng mga kumikislap na bituin ang kalangitan sa gabi kapalit ng makapal na fog. Parang naging refreshing at the same time ang hangin sa kanilang paligid. Tara na. Mabilis na umalis ang grupo sa lugar na ito at nagtungo sa Imros City matapos matiyak na wala ng zombie na nagdudulot ng kaguluhan sa lugar. Dumating sila sa Imros City sa madaling araw ng susunod na umaga. Hindi na kailangang sabihin, ang lahat sa espasyong ito ay isang replika ng Arecia era ng labas ng mundo. Maging ito ay ang mga tao o ang estilo ng arkitektura ng lungsod, ito ay katulad ng sa Arecia era. Sa labas ng Imros City, nagtayo sila ng matataas na pader ng lungsod. Ang mga pader ng lungsod ay puno ng mga butas ng bala sa lahat ng dako. Maliwanag, maraming beses nang sinalakay ang lungsod na ito. Ang tarangkahan na patungo sa lungsod ay binabantayan ng mga sundalong naka-uniforme na karaniwan noong Arecia era. Magkakaroon ng napakahigpit na inspeksyon para sa sinumang sumusubok na pumasok o umalis sa lungsod. Paliwanag ni Max, kamakailan lang, medyo naging kapansin-pansin ang mga galaw ng iba't ibang pangunahing warlord. May mga especially iyan na paminsan-minsan ay nahuhuli sa lungsod. Dahil dito, ang pagsisiyasat ay mas masinsinan, ngunit kilala ko ang lahat ng mga taong ito. Nanguna si Max, habang sinundan siya ni Tyr at Magus mula sa likuran. Sabay-sabay na naglakad ang grupo papunta sa gate ng lungsod. Mr. Cheever. Nang makita nila si Max ay agad siyang binati ng corporal na nagbabantay sa gate ng lungsod. Naglabas din siya ng isang pakete ng sigarilyo sa hindi kilalang brand at iniabot kay Max. Nabalitaan ko na nagdala ka ng isang team sa Northern Mount of Terror para harapin ang mga zombie kagabi. Paano nangyari ang labanan? Shoo! Itigil ang pagtatanong na wala sa sariling limits. Kinuha ni Max ang pack at nagpakilala, "These two are my friends." Sumagot ang corporal, "Got it. Let them pass." Kabanata 2022. Ano ang nangyayari? Walang sabi-sabi na ang mga sundalong ito ay may pinakamataas na paggalang kay Max. Bukod pa rito, maraming tao ang bumati sa trio habang naglalakbay sila hanggang sa lungsod. Mukhang marami kang naging kaibigan dito, komento ni Tyr. Mukhang nagkakasundo rin ang mga sundalo at ang mga lokal na tao. Ipinaliwanag ni Max, ito ay isang panahon ng kaguluhan. Ang mga mersenaryo ay matatagpuan sa buong lugar. Karamihan sa mga warlord ay hindi tinatrato ang kanilang mga mamamayan bilang mga tao, ngunit iba si Marshal Nelson. Palagi niyang tinatrato ng maayos ang mga tao, kaya naman very supportive sa kanya ang mga tao sa Imros City. Halimbawa, kung ang isa pang warlord ay makaranas ng isang insidente na katulad ng mga zombie na naganap sa Northern Mount of Terror sa oras na ito, maaaring hindi siya magbigay tulong. Ang mga napaka-brutal na general na iyon ay maaaring utusan ang kanilang mga tropa na patayin ang nayon.
Sa kabilang banda, si Marshall Nelson ay taos-pusong sasakyan para sa mga taong nasa kalagayan. Ngumisi si Tyr at sinabi, hindi katakataka na sa wakas ay nagpasya kang manirahan sa lungsod na ito sa loob ng mahabang panahon pagkatapos lumipat sa napakaraming iba't ibang lugar. Nagkukwentuhan ang tatlo habang naglalakad. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa Marshall Manor. Pagdating ng tatlo sa tarangkahan ng manor, nakita nila ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na paalis ng gusali kasama ang isang pulutong ng mga tinyente. Nakasuot siya ng Marshall's outfit at may makintab na kalbo ang ulo. Ang lalaking ito ay si Marshall Nelson, na binyansagang Baldy. Mr. Cheever, I appreciate your hard work, masiglang bati sa kanila ni Marshall Nelson. Marshall, these two are my friends from the outside world. Ipinakilala agad ni Max sa kanya sina Tyr at Magus. This time, I relied on them to wipe out those zombies in the northern Mount of Terror. Nagmamadaling naglakad si Marshall Nelson papunta kina Tyr at Magus. Tanong niya, so, galing din kayong dalawa sa outside world gaya ni Mr. Cheever. Kayong dalawa ay dapat magkaroon ng kamangha-manghang mga kasanayan, tama? Maligayang pagdating, mga kagalang-galang na panauhin, sa Imros City. Masyado kang magalang, Marshall Nelson. Agad na pumasok ang grupo sa Marshall Manor, sa pangunguna ni Marshall Nelson. Nag-organisa siya ng isang piging noong gabing iyon upang aliwin ang kanyang mga bisita at ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanilang tulong sa pagpapaalis ng mga zombie at pagpapanumbalik ng kapayapaan sa lugar. Pagkatapos nilang makipag-ugnayan, naramdaman din ni Tyr at Magus na si Marshall Nelson ay isang disenteng tao. Nagpatuloy ang dalawa sa paninirahan sa manor ng ilang araw pagkatapos noon. Sa pamamagitan ni Marshall Nelson, na isa sa mga lokal, natukoy nila ang kasalukuyang kalagayan. Ayon kay Marshall Nelson, ang espasyong ito ay nasa ilalim ng rehimen ng daan-daang warlord. Mahigit 12 sa kanila ay mga pangunahing warlord. Ang mga warlord na ito ay sumabak sa maraming labanan sa mga nakaraang taon, na nagdulot ng mataas na bilang ng mga nasawi at mababang antas ng kaligtasan. Kaya naman, ang isang pansamantalang ekwilibriyo sa pagitan ng mga pangunahing warlord ay nakamit upang mabigyan ang mga tao ng ilang silid upang huminga. Pagkatapos ay nagtanong pa sila tungkol sa mga oddballs, ngunit kahit si Marshall Nelson ay hindi alam ang kanilang pag-iral. Nang makitang hindi na nila malalaman ang higit pang balita mula kay Marshall Nelson, binalak ni Tyr at Magus na umalis sa lungsod at maglakbay sa ibang mga lugar pagkatapos manatili sa lungsod ng 2 araw. Kung tutuusin, wala na silang masyadong oras. Noong hapon, nang aalis na sina Tyr at Magus, isang malaking insidente ang naganap sa labas ng pasukan ng Imros City. Alas 4 ng hapon, ang mga gwardya na nakapost sa labas ng gate ng Imros City ay nagsagawa ng kanilang regular na tungkulin. Sinusubaybayan nila ang paglabas-pasok ng mga tao sa lungsod at paminsan-minsan ay humihitit ng sigarilyo upang maibsan ang kanilang pagod. Bihira para sa Imros City na masangkot sa mga labanan. Ang mga sundalong ito ay mukhang napaka-relax kumpara sa mga sundalo noong panahon ng digmaan. Noon lang, mga 100 metro sa labas ng lungsod, nakita nila ang isang tropa na patungo sa lungsod. Nang makita ito, nagulat ang mga sundalo. Nabuo sila sa 3 koponan. Ang unang koponan ay pumasok sa lungsod upang alertuhan si Marshall Nelson. Inayos ng pangalawang pangkat ang pagpasok ng mga mamamayan sa lungsod. Habang ang ikatlong pangkat ay nagkarga ng baril at tinutukan ang mga tropa na patungo sa lungsod sa likod ng fortification net. Saan kayo nanggaling? Huminto ka sa kinaroroonan mo ngayon o magpapaputok kami. Habang palapit ng palapit ang tropa, nagsimulang maglabas ng mahigpit na babala ang mga tanod ng lungsod. Gayunpaman, hindi sila sinagot ng tropa na iyon. Ang mga taong ito ay walang balak na huminto sa kabila ng pagkikita ng mga gwardya na nagpaputok ng babala sa kanila. Nang pagmasdan nilang mabuti, nakita nila na ang squad na ito na kinabibilangan ng ilang dosenang mga sundalo ay nakadamit ng militar. Bawat isa sa kanila ay tila nasa matinding paghihirap, at ang kawalan ng pag-asa ay halata sa kanilang mga mukha. Nang halos 20 metro na ang layo ng tropa sa tarangkahan ng lungsod, sunod-sunod silang lumuhad sa lupa, sumisigaw ng malakas para iligtas ni Marshall Nelson ang kanilang buhay. Anong nangyayari? Nang makita ang eksenang ito, natigilan ang mga bantay ng lungsod.
Hindi nila kayang intindihin ang mga nangyayari. Gayunpaman, walang nang-ahas na magmadali upang magtanong sa kanila sa sitwasyong ito. Ginamit lang nila ang kanilang mga baril para tutukan ang mga sundalong iyon at hinarap sila. Makalipas ang 30 minuto, si Marshal Nelson, na nakatanggap ng balita, ay dumating sa pinangyarihan kasama ang isang malaking bilang ng mga subordinate. Hoy, hindi ba si Teniente Herman na nagsilbi kay Marshal Phil? Mabilis na nakilala ni Marshal Nelson ang lalaking lumuhad sa harapan niya sa unang tingin. Ang dahilan kung bakit mabilis niyang makikilala ang mga ito ay dahil muntik na siyang mapatay ni Herman. Mga 1 taon na ang nakalilipas, si Marshal Nelson ay nakipagbakbakan kay Marshal Phil sa Prelay City. Ang 10,000 sundalong dinala ni Marshal Nelson ay halos nalipol, at siya ay dumanas ng malaking pagkawala. Nang maglaon, hinabol siya ni Herman pagkatapos niyang tumakas kasama ang mga natitirang sundalo. Sa sandaling iyon, binaril ni Herman si Marshal Nelson mula sa likuran, na mapanganib na malapit ng tamaan siya sa puso. Siya ay may mga shrapnel sa kanyang mga buto hanggang sa puntong ito. Sa tag-ulan, makakaranas si Marshal Nelson ng matinding sakit bilang side effect. Sa makatuwid, malinaw na naalala ni Marshal Nelson ang lahat tungkol kay Herman. Ang mga warlord na ito ay madalas na nag-aaway sa isa't isa sa panahon ng labanan. Tatanggapin nila ang kanilang pagkatalo, kaya walang nagtatanim ng sama ng loob sa isa't isa. Hindi sinabi ni Marshal Nelson sa kanyang mga tauhan na paputukan si Herman nang lumuhad sila ng kanyang mga tauhan. Sa halip, dumiretso siya sa kanila. General, maaaring ito ay isang bitag. Nang makita ito, agad na pinigilan ng nasa likod niya si Marshal Nelson. Ang kanyang tono ay tensyonado at nag-aalala. It's fine. Wala silang baril sa kanilang mga kamay, sagot ni Marshal Nelson. Ang mga sundalo sa likod niya ay nagkarga ng kanilang mga baril at sinundan ng malapitan si Marshal Nelson habang siya ay patungo sa kabilang direksyon. Herman, anong nangyari sa inyo? Bakit bigla na lang kayong magpapakita sa aking lungsod ng napakalungkot? Naalala niya ang prestihiyo ni Herman noong digmaan nila noong nakaraang taon. Ibang-iba siya sa kanyang kasalukuyang kahabag-habag na kalagayan. Tulungan mo kami, Marshal Nelson. Prelay City. Prelay City ay nawala at ang mga mamamayan ay minassacre. Kabanata 2023. Ang nakakatakot na balita. Ano? Nagulat si Marshal Nelson at ang kanyang mga subordinate. Nagbibiro ba si Herman? Isang lungsod ang pinaslang ng ganoon lang. Sino bang unethical ang aabot sa pagpatay sa isang lungsod? Sigurado ka bang hindi mo hinihila ang pako? Paano ako magbibiro tungkol sa isang bagay na tulad nito? Isinusumpa ko na nagsasabi ako ng totoo. Iilan lamang sa amin ang nakatakas mula sa Prelay City ng buhay pagkatapos na masaker ang lahat. Marshal Nelson, maaari mo bang bigyan kami ng mainit na pagkain at hayaan magpahinga tayo sa lungsod mo? Ilang araw na kaming walang makakain. Sa paraan ng pagsasalita ni Herman, malabong magsisinungaling siya. Ang kanyang mga salita ay nagsimulang mag-alala rin kay Marshal Nelson. Dalhin mo sila sa lungsod. Nagutos si Marshal Nelson. Hinanap agad ng kanyang mga subordinate si Herman at ang kanyang mga kasamahan bago sila pumasok sa Imros City. Pagkapasok sa gate ng lungsod, hindi nakalimutan ni Herman na maghulog sa kanya ng paalala. Marshal Nelson, kung sakaling may mangyari, mabuti nang isara mo na ang gate ng lungsod. Ang sino mang lalapit sa gate ng lungsod mula sa labas ay kailangang barilin kaagad, lalo na kung lilito sila sa gabi. Tandaan, maaari lamang silang maging mawala na may mga headshot. Hindi maintindihan ni Marshal Nelson ang sinasabi ni Herman. Sa hindi malamang dahilan, pagkatapos niyang pakinggan ang mga salita ni Herman, nakaramdam siya ng kaunting kilabot sa loob. Makinig sa kanya. Isara ang tarangkahan ng lungsod. Pagkatapos niyang magbigay ng utos, bahagyang nag-aalala pa rin si Marshal Nelson. Nagpatuloy siya, mag-post ng higit pang mga sundalo na magbabantay sa mga pader ng lungsod. Huwag mong baliwalain ang bagay na ito. Oo, Marshal. Kaya, sa pamumuno ni Marshal Nelson, si Herman at ang kanyang mga tropa ay dinala sa Marshal's Manor. Hindi pa umaalis sina Tyr at Mages. Nilapitan ni Max ang mga refugee na iyon nang makita niya sila at agad na tinanong si Marshal Nelson, Marshal, saan nanggaling ang mga taong ito?
Galing sila sa Prelay City, at dati silang nagtatrabaho para sa Marshall Field. Sinabi ng taong iyon na lahat ng tao sa Prelay City ay napatay. Wala akong kahit kaunting ideya kung ano ang nangyayari. Kung pag-uusapan, si Marshall Field ay may mas maraming sundalo kaysa sa akin. Ako ay may sapat na bilang ng mga armas at bala lamang. Minasakra ang buong lungsod. Napakunot naman ang noo ni Natir at Megas sa narinig. Nagtaka sila ng malakas, sinasabi mo bang lahat ng tao sa lungsod na iyon ay pinatay? Sa tingin ko, si Marshall Nelson ay mukhang solemna. I don't know the details of the situation. These guys have not eat for days. After they are done eating and rest, we'll learn about what happened. Sa loob ng dining room, nilalamon ni Herman at ng kanyang mga kasamahan ang lahat ng pagkain sa mesa. Wala pang 10 minuto ay natapos na nilang linisin ang bawat ulam sa hapagkainan. Sa oras na sila ay natapos, kahit na ang mashed patatas sa kaldero ay lubusang natupok. Pagkatapos kumain, uminom sila ng tubig at nagpahinga sandali. Bahagyang bumuti ang kanilang mental state. Nang maglaon, natunton ni Herman si Marshall Nelson at sinabi sa kanya ang buong kwento ng nangyari sa Prelay City noon. Marshall Nelson, salamat sa iyong mabuting pakikitungo, ang sitwasyon ay napaka-critical ngayon. Umaasa ako na gagawin mo ang isang mahusay na trabaho ng fortification. Ang mga taong iyon ay tiyak na makakarating sa Imros City sa loob ng 2 araw ng higit pa. Nang marinig ang mga salita ni Herman, nalilito pa rin si Marshall Nelson. Tanong niya, Herman, sino ang tinutukoy mo? Sino ang nagpawi sa Prelay City? Ito ay si Marshall Ubal. Sagot ni Herman. Marshall Ubal. Nahirapan si Marshall Nelson na maalala ang pangalan, ngunit narinig na niya ito noon pa. Hindi lumabas si Marshall Ubal sa listahan ng mga pangunahing puwersa ng warlord na naruroon. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong si Marshall Nelson, si Marshall Ubal ba ang tinutukoy mo mula sa Quiet Highlands? Hindi ba't menor de edad na warlord na lumabas mula sa malalayong kabundukan? Namumuno lamang siya sa isang tropa ng libu-libong sundalo. Malakas ba siya para ibagsak ang Prelay City? Kasabay nito, nahirapan siyang maniwala, kaya nagsimula siyang magduda sa sinabi ni Herman. Herman, mas mabuting hindi ito isang joke. Totoo. Si Marshall Ubal ang umatake sa Prelay City. Noong sinimulan niyang salakayin ang aming lungsod, mayroon siyang halos 200,000 tropa sa ilalim ng kanyang pamumuno. 200,000. Nang marinig ang numerong ito, labis na natakot si Marshall Nelson kaya hindi niya maiwasang manginig sa kinatatayuan. Sa katunayan, ito ay medyo pinalaki. Ang mga warlord ay karaniwang may 10,000 sundalo lamang, habang ang mga pangunahing warlord tulad ng Marshall Nelson ay mayroong 30 hanggang 50,000 sundalong handa sa labanan na kanilang itapon. Si Marshall Ubal ay isang menor de edad na warlord, ngunit kaya niyang magtipon ng 200,000 tao. Anong klaseng biro ito? Bakit hindi ko narinig ang paglitaw ng gayong kataas-taasang warlord? Si Marshall Nelson ay lalong nagdududa sa pagiging tunay ng mga salita ni Herman. Biglang nagsimulang sumalakay si Marshall Ubal mula sa mga lungsod ng mga pangunahing warlord mga 1 buwan na ang nakakaraan. Bago salakayin ang Prelay City, halos napatay na nila ang lahat ng mga pangunahing warlord at marami ang menor de edad na warlord. Paano posible na hindi mo pa narinig ang tungkol sa Marshall Ubal's feats all the way from here? Hindi ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Alam mo ba kung paano nasakop ni Marshall Ubal ang isang lungsod sa isang gabi? Mabangis ang tibok ng puso ni Marshall Nelson habang nagtanong, paano? May mga tropa si Marshall Ubal na binubuo ng 1,000 sundalo, ngunit wala sa kanila ang aktwal na tao. Mayroon silang walang limitasyong kapangyarihan at imyon sa mga baril. Ang aming matibay na mga pader ng lungsod ay kayang babasagin na parang papel sa harapan nila. Nagsimula sila ng isang madugong patayan sa sandaling dumating sila sa lungsod. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Marshall Nelson. Kamakailan, ang mga zombie ay nagdala ng kaguluhan sa hilagang rehiyon ng Mount of Terror, kaya wala siyang pakialam sa iba pang warlord. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nagbago nang malaman niya ang tungkol sa nakakatakot na koponan ni Marshall Ubal. From what you say, this team is made up of zombies. Oo. Zombies, sabi ni Hernan.
Wala akong ideya kung saan nakakuha ang taong ito ng hukbo ng zombie. Tinatakot nila ako hanggang sa kaibuturan. Pumasok sila sa Prelay City magdamag. Pagkatapos noon, nawasak ang lungsod at nagdulot ng kaguluhan ang mga zombie na iyon sa lahat ng dako. Kami lang ang nakatakas sa huli. Marshall Nelson, pagkatapos ng nangyari sa Prelay City, susunod na ang Imros City. Walang alinlangan na malapit ng patayin ng hukbo ni Marshall Ubal ang daan patungo sa iyong lungsod. Dapat kang magpasya sa lalong madaling panahon kung gusto mong lumaban o sumuko. Si Marshall Nelson ay nakakaranas ng malawak na hanay ng mga emosyon sa kanyang puso. Ngayon lang niya naranasan ang Northern Mount of Terror's zombie mayhem. Bakit mas maraming zombie ang lumitaw sa oras na ito? Higit pa rito, ang pag-iisip lamang ng warlord na i-deploy ang mga zombie na ito bilang mga sandata ay nagpatuyo sa kanyang anit. Bago ito, hindi karaniwan para kay Marshall Nelson na makarinig ng mga zombie. Kahit na ang mga bagay na ito ay nasa paligid, kakaunti ang mga ito. Kahit papaano, ang mga zombie na ito ay umuusbong na ngayon sa walang katapusang mga batis. Lahat ng mga bagong pagbabagong ito ay lubhang nakakatakot. Kabanata 2024. Go down with the city. You should rest. I'll think about it, sagot ni Marshall Nelson. Dumiretso siya sa conference hall at tinawag sina Tyr at Magus para mag-meeting kaagad. Sina Tyr at Magus ay orihinal na nagplanong umalis ngayon, ngunit bigla silang pinatawag ni Marshall Nelson para sa isang emergency na pagpupulong. Ganun pa man, sabay-sabay silang pumunta sa kanya kasama si Max. Marshall Nelson, anong nangyari? Tanong kaagad ni Tyr pagkatapos makilala si Marshall Nelson. Ang huli ay tame time na sumagot, may nangyaring napakalaking bagay. Pinayagan ko si Herman at ang kanyang mga tauhan na pumasok sa lungsod kanina, at sinabi lang nila sa akin ang isang piraso ng lubhang nakakatakot na balita. Anong problema? Nagmamadaling tanong ni Max. Inayos ni Marshall Nelson ang kanyang mga iniisip at sinabi sa kanila ang lahat ng ipinaalam sa kanya ni Herman. Pagkatapos nilang pakinggan iyon ay napangiwi ang tatlo. Sinong mag-aakala na mangyayari ang mga ganitong bagay? Guys, alam kong napagpasyahan ninyong lahat na umalis, ngunit ang mga mamamayan ng Imros City ay papatayin. Kung totoo ang sinabi ni Herman, ibig sabihin ay papatayin ng hukbo ni Marshall Ubal ang lahat ng tao sa lungsod. Kaya, gusto kong hilingin sa inyong tatlo na manatili dito at tulungan kami. Sa sinabing iyon, taos-pusong yumoko si Marshall Nelson sa kanila. Nagmamadaling tinulungan ni Max si Marshall Nelson na makatayo. Pagkatapos, pinuntahan niya sina Tyr at Magus nang may pagsusumamo na tingin at sinabing, Boss at Master Magus, pareho kayong super powerful. Hindi kayang pantayan ng hukbo ng zombie ang iyong kapangyarihan, kaya sana ay manatili kayong dalawa at tumulong. Ang pagpatay ng mga halimaw at pag-alis ng kasamaan ay tungkulin ko bilang Eretuza Priest. Dahil napakaraming zombie ang nagmumulto sa lugar na ito, natural na kailangan kong manatili dito para harapin sila. Napasulyap si Magus kay Tyr at sinabing, Tyr, kung nagmamadali ka, pwede ka munang umalis. Hahabulin kita pagkatapos kong harapin ang bagay na ito. Haha. Kahit gaano ka-urgent ang problema ko, okay lang na magstay dito ng ilang araw, natatawang sabi ni Tyr. Salamat sa inyong lahat na nakabalik at tumulong. Si Marshall Nelson ay labis na naantig kaya nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Muli, nagpahayag siya ng pasasalamat sa tatlo. Kaya naman, pagkatapos na tapusin ang lahat, sinimula ni Marshall Nelson na ayusin ang mga manggagawa na magtayo ng mga kuta at pagsamasamahin ang mga pader ng lungsod sa kabila ng tarangkahan ng lungsod sa isang mahusay na paraan. Kahit na hindi siya gaanong nababalisa ngayon na nagpasya sina Tyr at Magus na manatili, siya, kasama ng lahat, ay hindi dapat magpabeya ng labis dahil malapit na silang makipagdigma. Ang mga sundalong nagbabantay sa mga pader ng lungsod noong gabing iyon ay labis na mapagbantay. Pinapanood nila ang mga paggalaw sa labas ng lungsod habang nakaistasyon sa ibabaw ng mga pader ng lungsod sa shift. Pagkalipas ng isang gabi, walang kakaibang pinag-uusapan sa labas ng lungsod. Ang tensyon na doon ng lahat ng tao sa wakas ay nakaka-relax sa madaling araw. Ganito pa rin ang nangyari noong sumunod na gabi. Walang mga palatandaan ng isang hukbo ng zombie na naglulunsad ng pag-atake nito sa lungsod, taliwa sa babala ni Herman. Ang ikatlong araw. Ang ikaapat na araw.
Sa ikalimang araw, walang nangyari sa Imros City hanggang makalipas ang isang linggo. Walang mga pag-atake mula sa hukbo ng zombie. Bilang resulta, maraming talakayan ang nagaganap sa Marshall Manor. Maraming tao ang nagkakalat ng tsismis na pinaglalaroan sila ni Herman bilang mga tanga. Walang ganoong bagay bilang hukbo ng zombie. Pinanervyos niya sila sa napakaraming gabing walang kabuluhan. Si Marshall Nelson ay hindi rin mapalagay, kaya ipinatawag niya si Herman sa kanyang silid at hinarap ang isyu. Nanindigan si Herman sa kanyang mga pag-aangkin na si Marshall Ubal ay walang alinlangan na sasalakayin noon at na ito ay sandali na lamang. Dahil sa kanyang kawalan ng katiyakan, nagpasya si Marshall Nelson na magpadala ng isang koponan sa Prelay City upang imbestigahan ang bagay. Isang opisyal ng militar na nakapost sa gate ng lungsod ang sumugod sa Marshall Manor bago umalis ang investigation squad. "Marshall, may importante akong i-report." "Anong problema?" Ang opisyal ng militar na iyon na nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod ay nag-abot sa kanya ng isang sulat at sinabing, ang liham na ito ay inihatid ni Marshall Ubal ngayon lamang. Pakisuyong tingnan. Kinuha agad ni Marshall Nelson ang sulat. Pagkabasa nito, nanginginig na siya sa takot. "Marshall Nelson, tungkol saan ang sulat?" Nang mapansin ang pangit na ekspresyon ng Marshall, isang nag-aalalang Herman ang kaagad na nagtanong. "Hiniling sa akin ni Marshall Ubal na sumuko," paliwanag ni Marshall Nelson. "Kung tumanggi kaming sumuko, sasalakayin nila ang aming lungsod ngayong gabi. Sabi ko sa'yo nagsasabi ako ng totoo." Bulalas ni Herman. "Marshall, ano ang susunod mong gagawin? Susuko ka ba o lalabanan mo sila?" Nagtanong si Marshall Nelson, ano ang mangyayari kung susuko tayo? Bilang karagdagan, ano ang mangyayari kung lalaban tayo? Matapos huminga ng malalim, sumagot si Herman, kung tatanggi kang sumuko, mag-uutos si Marshall Ubal ng patayan sa lungsod kapag dumating na siya at ang kanyang hukbo. Walang makakaligtas sa lungsod na ito. Paano kung sumuko ako? Patuloy na tanong ni Marshall Nelson. Sumagot si Herman, kung pipiliin mong sumuko, hindi nila papawiin ang lungsod sa pagsalakay dito, ngunit. Bigla siyang tumigil sa pagsasalita sa puntong ito. Malinaw na may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya alam kung paano upang sabihin ito. Ano ito? Nang makitang si Herman ay nag-aalangan na magpatuloy, si Marshall Nelson ay nabalisa. Huminga muli ng malalim si Herman bago sinabing, ang hukbo ng zombie ay ang pinakamalakas na puwersa ni Marshall Ubal. Gayunpaman, nangangailangan sila ng dugo upang mabuhay. So, pagkatapos nilang makapasok sa lungsod, ang hukbo ng zombie ay magpapakasawa sa kanilang sarili sa pag-inom ng dugo sa kanilang puso. Ano? Galit na nagmura si Marshall Nelson. May pagkakaiba ba ang kinalabasan na ito at ang massacre? May kaunting pagkakaiba, sagot ni Herman. Ang mga zombie na iyon ay titigil kapag sila ay busog na, ibig sabihin ay mas kaunting mga tao ang mamamatay, ngunit hindi natin maaalis ang posibilidad na sila ay magsimulang uminom muli kapag sila ay nagugutom. Ang kalahati ng mga tao sa lungsod ay mamamatay kung pipiliin kung sumuko. Mamamatay tayo sa isang paraan o iba pa. Paano ko mapapanood ang aking mga tao na pinapatay ng mga halimaw na iyon? Biglang tumawa si Marshall Nelson habang nag-flash ng mabangis na ngiti. Agad siyang sumagot sa opisyal na naghatid ng sulat, dalhin ang mensaheng ito sa mensahero at sabihin sa kanya na bumalik sa Marshall Ubal. Dalhin mo kung gusto niyang makipagdigma. Hinding-hindi ako susuko. Oo, Marshall. Sa opinyon ni Herman, ang pagpili ni Marshall Nelson ay medyo mapusok. Pinayuhan niya kaagad, Marshall Nelson, sana ay pag-isipan mo ito ng mabuti. Ito ay isang bagay na seryoso. Hindi mo nakita kung gaano kalupit ang hukbo ni Marshall Ubal nang pumasok sila sa lungsod. Nagkaroon ng bloodbath, at magkakalat ang mga katawan sa bawat sulok ng lungsod. May pagkakaiba ba sa pagitan ng pagsuko at pagkawala ng kalahati ng aking mga tao o ang buong lungsod ay pinatay? Si Herman ay nagambala ni Marshall Nelson. Mukhang hindi malaking pagkakaiba sa akin kung kalahati ng populasyon ang mapahamak o lahat tayo ay mamamatay. Itinuturing kong lahat ng tao sa lungsod na ito ay miyembro ng aking pamilya. Hinding-hindi ko makikita ang sinuman sa kanila na pinatay sa harap ng aking mga mata, ako ang unang taong mamamatay kung ang Imros City ay mabubuhay o bababa kasama ang lungsod. Si Marshall Nelson ay gumawa ng isang kabayanihan na pahayag na nagpasindak kay Herman.
Ang huli ay nasa hukbo sa loob ng maraming taon at nagsilbi siya sa iba't ibang mga marshal, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng isang commander na nag-prioritize sa lungsod tulad ng ginawa ni Marshal Nelson. Panandali ang pinagsisihan ni Herman kung bakit hindi niya nakatagpo ng ganoong leader kaagad. Kabanata 2025. Mga kaaway sa gate ng lungsod. Noong una, nagpaplano si Herman at ang kanyang mga tauhan na umalis sa lungsod nang malaman nila na nilayon ni Marshal Ubal na salakayin ang Imros City. Ang trahedya ng Prelay City ay nag-iwan sa kanila ng galos at trauma. Ayaw nilang maramdaman ang parehong takot na naranasan nila sa Prelay City. Hindi na gustong tumakas ni Herman sa puntong ito. Binati niya si Marshal Nelson ng walang kapintasang pagsaludo sa militar habang siya ay nakatayo ng tuwid. Marshal Nelson, binaril kita noon, kaya gusto kong tame time na humingi ng tawad sa iyo. Kung makayanan ng Imros City ang sakuna na ito, ay lalaan ko ang buong buhay ko sa iyong hukbo at itataya ko ang buhay ko para sa iyo. Mahuhulaan ni Marshal Nelson kung ano ang iniisip ni Herman. Napatawad na niya at kinalimutan na niya ang kanilang mga nakaraang pangyayari, at ipinakita niya ang kanyang pagpapatawad sa pamamagitan ng pagtapik ng malakas sa balikat ni Herman. Tumigil ka na, Herman. Tonight, we'll be guarding Imros City together. I'm eager to see the ferocity of Marshal Ubal's zombie army. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na talunin si Marshal Ubal na may 50,000 sundalo lamang sa ilalim ng pamumuno ni Marshal Nelson, hindi pa banggitin na si Marshal Ubal ang may hindi magagapi na hukbong zombie. Sa 200,000 lalaki lamang, sapat na upang masira ang mga pader ng lungsod ng Imros City. At muli, si Marshal Nelson ay may 3 A sa kanyang mangas. Tyr, Magus, at Max. Bagamat hindi personal na nasaksihan ni Marshal Nelson ang eksena kung saan nilipol ni Tyr at Magus ang mga zombie sa Northern Mount of Terror, sinabi sa kanya ni Max na ang kanyang mga kaibigan ay hindi kapani-pani walang malakas. Sa makatuwid, si Marshal Nelson ay naglagay ng maraming pananampalataya sa grupo bilang isang resulta. Matapos makumplito ang lahat, hinanap ni Marshal Nelson ang grupo at sinabi sa kanila na ang kanilang mga kaaway ay magpapakalat ng mga tropa upang kabkuban ang lungsod ngayong gabi. Matapos marinig ni Tyr ang balita, tumango lang siya at sinabing, "Relax. Ngayong gabi, magbabantay kaming 3 sa gate ng lungsod. Kahit gaano pa karaming mga zombie o tropa ang lumitaw dito, hinding-hindi sila makakabarge sa gate." Muli silang pinasalamatan ni Marshal Nelson at nangako, "Magtatayo ako ng monumento bilang parangal sa inyong mga nagawa kung matutulungan ninyo ang Imros City na makaligtas sa kalamidad na ito." Ngumisi ang 3 at sumagot, "Hindi natin maasahan ang antas ng paggalang at paghanga dahil hindi tayo mga Diyos." Naging tensyonado ang kapaligiran ng lungsod matapos itong ipahayag na sasalakayin ng mga tropa ni Marshal Ubal ang lungsod ngayong gabi. Simula sa hapon, inutusan ni Marshal Nelson ang kanyang mga opisyal na ipaalam sa bawat sambahayan sa lungsod na hindi sila dapat lumabas ng walang pahintulot. Ang buong lungsod ay nakalock. Pagkatapos, nagsimulang magtipon ang mga sundalo sa lungsod sa pintuang daan ng lungsod. Sa gabi, maraming sandata, kabilang ang mga machine gun, ang inilagay sa mga pader ng lungsod. Libo-libong sundalo ang nakapwesto roon habang pinapanood nila ang bawat movement sa labas ng lungsod. Sa likod ng pintuang ito ng lungsod, mayroong libo-libong tropa na nagbabantay sa lungsod. Sa sandaling masira ang tarangkahan ng lungsod, lalaban sila sa mga kaaway gamit ang kanilang laman at dugo na nagsisilbing kanilang pinakapangunahing mga kalasag. Nangako silang lalaban hanggang ang huling lalaki ay naiwang nakatayo. Kahit na bumagsak ang lungsod, ang mga sundalong ito ay handang mamatay sa harap ng mga tao at manguna sa pamamagitan ng halimbawa. Kahit na alam ng maraming tao ang lakas ng hukbo ni Marshal Ubal at wala silang mataas na tsansa na manalo sa labanan, hindi marami sa kanila ang nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha. Sa kabaligtaran, ang lahat ay may mataas na espiritu at handang makibahagi sa isang buhay o kamatayang labanan sa kanilang mga kalaban. Sa daan-daang iba pang warlord, ang mga tropa ni Marshal Nelson ay walang alinlangan ang pinakamatapang at pinaka-nagkakaisa. Ito ay may kinalaman sa disiplina sa hukbo. Higit pa rito, itinuring ni Marshal Nelson ang bawat sundalo sa ilalim ng kanyang utos tulad ng kanyang sariling kapatid. Ang mga naglingkod kay Marshal Nelson ay handang mamatay para sa kanya.
Kapag dumating ang krisis, handa silang harapin ang musika kasama si Marshal Nelson. Kung ang mga sundalo ang nagsilbi sa ilalim ng ibang marshal, baka naibigay na nila ang kanilang mga armas at umalis sa kanilang mga pwesto pagkatapos nilang mapagtanto na maliit lang ang tsansa nilang manalo. Sino sa lupa ang magiging hanggal na mabuhay at mamatay kasama ang kanilang mariskal? Sa gabi, ang maliwanag na kalangitan ay biglang naging madilim, at ang malamig na hangin ay patuloy na umihip mula sa lahat ng direksyon, na nagbibigay sa mga tao ng malamig at masakit na pakiramdam. Ang mga sundalo sa pader ng lungsod ay medyo natarante bilang resulta. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanilang likuran nang hindi sinasadya. Bakit bigla akong nakaramdam ng kakaiba? Oo, tama ka. Biglang lumamig talaga. Hindi naman pare-pareho ang panahon kumpara sa ngayon lang, di ba? Nakita nito na ang gabi ay dumating ng mas maaga kaysa dati. Maraming sundalo ang tumangala sa langit. Ang mabibigat na ulap ay nagbigay sa kanila ng matinding pang-aapi. Walang kamalay-malay, napahigpit ang hawak nila sa kanilang mga baril. Unti-unting nagdilim ang langit. Sa labas ng lungsod, pumapasok ang gintong buhangin mula sa lahat ng direksyon. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay nagsimulang maglakad patungo sa lungsod. Ayan na. Nandito na sila. Kailangan ng lahat na magtuwid at maghanda sa pakikipaglaban. Ang opisyal ng militar na namamahala sa tarangkahan ng lungsod ay naglabas ng kanyang mga utos. Samantala, narinig ang pag-ungol mula sa tuktok ng pader ng lungsod. Magsimula na ang digmaan. Sa sandaling iyon, ang trio ay sumugod sa tuktok ng mga pader ng lungsod kasama si Marshal Nelson. Hindi nila inaasahan na ganito kabilis ang pagdating ng tropa ni Marshal Ubal. Sinubukan ni Marshal Nelson na magmukhang kalmado, ngunit ang mga butil ng pawis sa kanyang noo ay nagpapakita kung gaano siya kabalisa. Marshal Nelson, relax. You'll be fine since we're backing you up, aliw na sabi ni Max nang makitang kinakabahan ang Marshal. Dati niyang personal na nasaksihan si Magus gamit ang magic para talunin ang mga zombie sa Northern Mount of Terror. Bukod pa rito, si Max ay isang martial arts practitioner, kaya alam niya kung gaano nakakatakot ang mga demigod. Libo-libo lang ang mga sundalong zombie doon. Kahit na mayroong 10,000 sa kanila, hindi nila magagawang talunin sina Tyr at Magus. Umaasa ako sa inyong kakayahan, sagot ni Marshal Nelson. Huwag kang mag-alala, hindi sila makakapasok sa lungsod. Sabay nilang pinalaki ang tore ng lungsod. Sa oras na ito, umalangaw-ngaw ang matinding putok mula sa mga pader ng lungsod. Ang mga bala ay umulan mula sa langit na parang mga patak ng ulan, ngunit ang mga sumusulong na mga kaaway ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Mahigit sa 1,000 zombie ang bumuo ng isang taliban na sumulong sa kabila ng matinding pagbaril. Wala silang ipinakitang reaksyon nang tamaan sila ng mga bala. Ang mga sundalong zombie na iyon ay hindi nasaktan ng mga bala. Hindi nagtagal ay dumating na ang hukbo sa tarangkahan ng lungsod. Humigit kumulang 20,000 tao ang nagmamarcha sa likod ng hukbong zombie. Ang mga sundalong ito ay pag-aari ni Marshal Ubal. Bago ito, ang Imros City ay mayroong 50,000 sundalo na ginagawang imposible para sa 20,000 tao na salakayin ito. Sa ngayon, si Marshal Ubal ay may hukbong zombie na nagsisilbing taliba. Para sa kanya, 20,000 sundalo ay higit pa sa sapat upang ibagsak ang Imros City. Hindi na kinailangan ni Marshal Ubal na magpadala ng sarili niyang puwersa para kabkuban ang mga lungsod na iyon noong nakikipagdigma sila sa ibang warlord dati. Ginawa ng Undead Army ang lahat ng hirap. Upang masakop ang Imros City, nagpadala siya ng 20,000 sundalo at inutusan ang kanyang tenyente na personal na pamunuan ang hukbo. Sa madaling salita, mataas ang opinyon ni Marshal Ubal kay Marshal Nelson, at iginagalang niya siya ng may malaking paggalang sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya ng ganitong malaking tropa. Kabanata 2026. Wipeout in Seconds. Si Teniente Jabez ay nagsilbi bilang commander ng militar ni Marshal Ubal, at siya ay isang elite na opisyal ng militar. Kung dati, si Marshal Ubal ang personal na mangguna sa kanyang mga puwersa sa labanan, at si Jabez ay mananatili sa kanyang tabi upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Madalas na tinulungan ni Jabez si Marshal Ubal sa pagpapalihis ng mga bala na ipinutok sa kanya sa lahat ng oras na ito, at maraming beses niyang nailigtas ang buhay ni Marshal Ubal sa panahon ng proseso.
Ang Mariskal ay nagtiwala na ngayon kay Jabez. Sa tulong ng hukbo ng zombie, mabilis at patuloy na sinakop ni Marshal Ubal ang maraming lungsod. Ang kanyang estilo ng pamumuno ay nagpapataas ng balanse sa pagitan ng mga warlord at nagdulot ng pagdanak ng dugo. Hindi na kinailangan pang personal na pamunuan ni Marshal Ubal ang mga tropa noong balak niyang kabkuban ang isang lungsod. Kailangan na lang niyang maghintay sa base camp para ihatid sa kanya ng kanyang mga subordinate ang magandang balita. Lieutenant, pagkatapos nating masakop ang Imros City, ang iba pang marshals ay tatamaan ng takot. Kapag nangyari iyon, ang mundong ito ay mahuhulog sa mga kamay ni Marshal Ubal. Ang hukbo ng zombie sa unahan ay gumagawa ng isang magiting na pagsisikap na kabkuban ang lungsod. Si Jabez at ang mga subordinate sa likod ay mukhang ganap na kalmado. Itinabi pa nila ang mga baril sa kanilang mga kamay at nagsimulang manigarilyo at mag-chat. Tumawa si Jabez at sinabing, ang mga nilalang na ito ay tunay na kamangha-mangha, ngunit lagi akong nag-aalala na ang templo ay aalisin tayo kapag natalo ni Marshal Ubal ang lahat ng iba pang warlord. Sa tingin ko hindi. Ang isang opisyal sa tabi niya ay nagbago ng kapansin-pansing ekspresyon. Marami na tayong nagawa para sa kanila. Hindi naman sila magiging ganito kalupit, di ba? Sa pagkakakulong ng sigarilyo sa pagitan ng kanyang mga daliri, huminga ng malakas si Jabez bago bumuga ng usok. Who knows? Baka gawing zombie tayong lahat ng templo. Lieutenant, tigilan mo na ako sa pagkagulat. Haha, biro lang. Tumawa si Jabez at tinapik ang balikat ng opisyal. Ipagpatuloy ang mabuting gawain. Pagkatapos maalis ni Marshal Ubal ang lahat ng warlord, gagawin natin siyang emperador, at lahat tayo ay hihirangin bilang kanyang mga general. Seryoso. Tuwang-tuwa ang opisyal na iyon. Nagsinungaling na ba ako sa'yo dati? About that, after conquering Imros City, are we going to massacre the citizens? Nung nabanggit yung topic na yon, medyo naging seryoso din yung expression ni Jabez. Natahimik siya sandali bago sumagot, kung susuko sila, papatayin natin ang kalahati ng lungsod, ngunit kung hindi, papatayin natin ang buong lungsod. Itinakda ng templo, ang panuntunang ito. Ibang opsyon, kahit na ayaw kong makisali sa gayong makasalanang pag-uugali. Ang mga tropa ni Jabez ay tila nakaka-relax. Ang mga sundalo ni Marshal Nelson sa kabilang panig ng mga pader ng lungsod ay labis na natakot na inakala nilang nangangati ang kanilang mga anit. Ilang grupo ng mga sundalo ang patuloy na nagpapalitan ng posisyon sa bawat isa sa mga pader ng lungsod. Natapos na ng bawat grupo ang kanilang mga bala. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, hindi nila nagawang maalis ang mga undead na sundalo. Ang mga bala na ito ay hindi maaaring makapinsala sa mga zombie na iyon maliban kung maraming putok ang pinaputok sa kanilang mga ulo ng sabay-sabay at pinasabog sila. Ang mga baril na hawak nila ay teknolohiya pa rin ng Arisha era. Ang kanilang kapangyarihan ay mas mababa kaysa sa makabagong armas. Kahit marami silang putok sa mga zombie, wala ni isa sa kanila ang tumago sa katawan nila. Tanging ulo lamang ng bala ang pumasok sa kanilang laman, ngunit ang kahan ng bala ay nakaipit sa labas. Ang kapangyarihan ng mga putok na iyon ay halos kapareho ng pagkiliti sa mga zombie. Ang mga zombie na iyon ay nasa loob ng ilang daang metro ng pader ng lungsod sa mismong sandaling iyon. Nang mapagmasdan nilang mabuti ang mga zombie na iyon, natuklasan nila na sila ay may kahindek-hindek na mga mukha at ang kanilang mga katawan ay kumikinang sa isang masakit na lilam ng berde. Nalantad ang ilan sa kanilang mga gilagid at ngipin habang ang mga laman sa kanilang katawan ay nabulok kung saan-saan. Naaamoy nila ang baho na nagmumula sa undead kahit na mahigit 100 metro ang pagitan nila. Maraming sundalo ang nagsimulang magsuka sa pader ng lungsod. Baka sa mukha ng lahat ang nakakatakot habang pinagmamasdan ang paparating na mga zombie, ngunit wala silang magawa para pigilan sila. Ang mga zombie na nanguna sa pagsalakay ay dumating sa paanan ng mga pader ng lungsod at nagsimulang umakyat sa kanila. Sila ay kahawig ng mga spider at hindi nangangailangan ng mga hagdan upang umakyat sa mga pader ng lungsod, na tumaas sa taas na ilang dosenang metro. Patuloy silang umakyat sa pamamagitan ng pagdikit ng kanilang mga paa sa mga dingding. Ano ang mas masahol pa ay kung gaano kabilis sila lumipat. Kaya nilang umakyat sa mga pader na parang naglalakad sa lupa. Aakyat sila sa mga pader, sa wakas, ang isang sundalo ay sumigaw sa takot. Isang zombie ang tumalon mula sa dingding at sumugod sa sundalong iyon.
Kinagat ng zombie ang kawal na iyon nang suntukin siya nito. Siya ay naging madugong gulo sa isang kisap mata, at nalagutan ng hininga habang nakulong sa pagitan ng mga panga ng zombie. Ang iba pang mga zombie ay patuloy na umaakyat sa ilalim ng pader ng lungsod. Ang tanawin sa pader ng lungsod ay nasira sa kaguluhan. Ang span ng mga zombie na papalapit sa mga pader ng lungsod at maabot ang tuktok ay sa loob lamang ng ilang minuto. Walang nag-aakala na ang mga halimaw na ito ay gumagalaw ng napakabilis. Kararating lang ni Tyr at Marshall Nelson sa eksena sa mismong sandaling ito. Nanginginig si Marshall Nelson nang marinig niya ang iba't ibang hiyawan ng sakit at kilabot na nagmumula sa mga pader ng lungsod. Umakyat na ang mga zombie sa city walls. Nakasimangot din si Tyr at Magus. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang celestial blade sa mga kamay ni Tyr. Si Tyr, na matatagpuan sa ibaba ng mga pader ng lungsod, ay kumilos ng kasing bilis ng bugzo ng hangin at lumitaw kaagad sa ibabaw ng mga pader kasama si Magus na sumusunod sa kanya ng malapit sa likuran. Pakiramdam ni Max na nahuli ay hindi na niya kayang abutin ang mga supreme powerhouses na tulad nila dahil kasing bilis ng teleportation ang bilis ng mga ito kaya nakaramdam siya ng pagkabalisa. Mabilis siyang tumakbo sa pader ng lungsod habang hawak ang butcher knife sa kanyang kamay. Namangha siya ng matuklasan na ilang dosenang zombie na umakyat sa mga pader ng lungsod ay napatay ni Tyr at Magus nang mabilis siyang tumakbo sa mga pader at naghanda upang labanan ang undead. Medyo natulala si Max. Ano? Kaya nilang harapin ang mga zombie ng ganito kabilis. Marami pa ring mga zombie na nagtangkang umakyat sa mga pader ng lungsod mula sa kabilang panig. Naglakad si Magus sa gilid ng mga dingding at tumingin sa ibaba. Binibigkas niya ang isang magic spell, naglagay ng anting-anting, at idinikit ito sa gilid ng mga pader ng lungsod. Isang napakatalino na gintong magic rune ang lumitaw ng wala saan sa mga pader ng lungsod. Ang mga zombie na iyon na unang nakakabit sa mga pader ng lungsod ay nagpakawala ng nakakaawang pag-iyak sa sandaling lumitaw ang magic rune. Nagsabog sila ng mga bolang apoy at bumagsak mula sa mga pader ng lungsod, naging abo na ng apoy bago sila dumaong. Sa puntong ito, ang iba pang mga zombie na nagtatangkang umakyat sa mga pader ay umungal din sa takot. Ang gininto ang liwanag ay nagsimulang lumiwanag ng maliwanag, at ang mga zombie ay nagsimulang tumakas dahil sila ay tila takot na takot sa mystical rune sa dingding. Pagkaraan ng ilang oras, ang mga zombie na palaging nagmarcha pasulong ng walang takot sa kamatayan ay nagsimulang isa-isang umatras. Ang mga sundalo sa mga pader ng lungsod ay namangha nang makita ang gayong tanawin. Puno ng paghanga ang kanilang mga mata dahil marami sa kanila ang napalingon kay Magus. Kabanata 2027. Tagumpay. Dahil ang hukbo ng zombie ay hindi nang ahas na lumapit sa mga pader ng lungsod, muling hinawakan ni Magus ang anting-anting sa kanyang kamay. Sa susunod na segundo, isang malaking anting-anting ang lumitaw sa kalangitan sa gabi mula sa manipis na hangin, tulad ng mahiwagang sandata ng mga Diyos. Ninuno ni shamanism. Tulungan mo ako sa aking paghahanap na patayin ang mga halimaw. Abracadabra. Itinuro ni Magus ang anting-anting gamit ang dalawang magkadugtong na daliri. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na unog sa paligid niya, at ang napakalaking anting-anting sa himpapawid ay biglang pumipiga mula sa langit pagkatapos umikot ng ilang beses sa kalangitan. Literal na binalot nito ang lahat ng undead sa ilalim ng pader ng lungsod. Kaluskos. Habang ang anting-anting na iyon ay bumagsak mula sa langit, ang mga zombie sa ilalim ng anting-anting ay nilapi na may kaluskos na tunog. Ang malalakas na apoy ang nagpasiklab sa kanilang mga katawan, na pagkatapos ay sinunog ang mga ito hanggang sa naging abo. Ang lahat ng mga tropa sa mga pader ng lungsod ay namangha nang makita nila ang eksenang ito. Pagkatapos nito, ang mga pader ng lungsod ay napuno ng walang katapusang tagay. Sa wakas, si Marshall Nelson ay napabuntong hininga siya ay tumakbo patungo sa mga pader ng lungsod. Inilabas niya ang kanyang sable mula sa kanyang baywang at handa siyang ipagtanggol ang tore kasama ang kanyang mga sundalo. Siya ay handa na maging unang mapahamak kung ang lungsod ay babagsak ngayong gabi. Gayunpaman, tulala siya nang sumugod siya sa pader ng lungsod at nasaksihan ang eksena sa harap niya. Nasaan ang mga zombie? Saan napunta ang mga zombie? Naguguluhan na lumingalinga si Marshall Nelson. Ang mga pader ng lungsod ay walang mga zombie maliban sa malaking apoy na sumiklab sa lupa.
Walang bakas ng mga zombie nang sumilip siya sa ilalim ng mga pader ng lungsod. Si Marshall Nelson ay medyo mapang-uyam sa sandaling ito. Nakikita ko ba ang mga bagay o nananaginip ba ako? Paulit-ulit niyang sinampal ang kanyang sarili sa mukha, dahilan para magmukha siyang nakakatawa. Hindi mo na kailangang maguluhan. Natalo na ni Master Magus ang undead na hukbo, pagbibiro ni Tyr habang inilalagay ang Celestial Blade sa kanyang wrist guard. Mabilis iyon. Nag-aalinlangan si Marshall Nelson. Nang sa wakas ay kumbinsido siya na ang hukbo ng zombie ay natalo, ang kanyang kagalakan ay hindi mailarawan sa mga salita. Dumating siya na may pag-aakalang bababa siya sa lungsod ngayong gabi, ngunit wala siyang ideya na ipagdiriwang nila ang isang makabuluhang tagumpay. Sigurado na ba ito? Ipinatong ni Marshall Nelson ang isang paa sa gilid ng pader ng lungsod at sinampal ng malakas ang kanyang hita. Ang mga puwersa ni Marshall Ubal ay nakagawa ng malawakang pagpatay ng walang awang sa tuwing sinasakop nila ang isang lungsod. Ang kanyang pag-uugali ay labis na nakasusuklam sa mga Diyos at mga tao. Tinitigan ni Marshall Nelson ang hukbo ng 20,000 sundalo na kabilang sa Marshall Ubal sa di kalayuan habang siya ay nahulog sa matinding galit. Makinig ka sa utos ko. Ngayong ang ating mga kaaway na zombie army ay naubos na, oras na para umalis tayo sa lungsod at tapusin ang mga iyon. Dahil doon, nabuksan ang gate ng lungsod ng Imros City. Personal na sinakihan ni Marshall Nelson ang kanyang kabayo at pinamunuan ang libu-libong sundalo na umahan patungo sa hukbo ni Marshall Ubal. Nagpa siya sina Tyr at Magus na huwag silang tulungan. Ginawa ni Magus ang kanyang magic para sugpuin ang mga zombie na iyon dahil tungkulin niya bilang Eretose priest na harapin ang mga masasamang espiritu. Pinakamainam para sa mga demigod tulad ni Tyr at Magus na umiwas sa salungatan sa pagitan ng mga mortal. Ang katotohanan na ang hukbo ni Marshall Ubal ay nagplano na patayin ang buong lungsod ay isang nakakatakot na krimen sa sarili nito. Ang kanyang mga sundalo ay sumusunod lamang sa utos ng kanilang commander. Ang commander, hindi ang mga sundalo, ang dapat ipadala sa kamatayan. Dagdag pa rito, sinadya ni Tyr at ng kanyang mga kaibigan na buksan ang pinto sa kaharian ng Diyos. Habang lumalakas ang kanilang lakas at lumalapit sila sa kaharian ng Diyos, napagtanto nila na ang pagiging Diyos ay nangangailangan ng iba't ibang posibilidad at magandang kapalaran. Ang mga bagay na tulad ng mabuting karma ay maaaring hindi nakikita at hindi nakikita, ngunit sila ay lumago ng higit at mas tiyak na ang pagkakaroon ng karma ay magdudulot sa kanila ng mga problema kapag naabot nila ang katayuan ng mga Diyos. Tila malaki ang posibilidad na ito ay magpapakita ng sarili bilang isang sagabal sa isang mahalagang sandali, at ito ay lubos na makahahadlang sa kanilang paghahanap na maging Diyos. Kaya naman, pinakamainam para sa kanila na iwasang masangkot sa isang digmaan sa gitna ng mga mortal upang maiwasan ang kanilang pagkakamali ng masamang karma dahil ito ay makakasama sa kanila sa halip na makabubuti. Siyempre, ang panuntunang ito ay nababaluktot. Ang mga tropa ni Marshall Nelson ay umalis na sa lungsod, at buo ang kanilang pagtitiwala na talunin ang hukbo ni Marshall Ubal. Mikikialam silang dalawa kung tatangkain ng mga sundalo ni Marshall Ubal na pumasok sa lungsod at patayin ang mga mamamayan. Hindi sila maaaring umupo at panoorin ang ganitong uri ng bagay na nangyayari. Si Jabez at ang kanyang mga nasasakupan ay casual na nag-uusap sa labas ng lungsod. Hinihintay nila ang hukbo ng zombie na salakayin ang Imros City bago sila sumugod sa lungsod. Bigla nilang nasaksihan ang eksena kung saan ginawa ni Magus ang magic spell sa pader ng lungsod mula sa malayo. Natarante si Jabez at ang kanyang mga nasasakupan at nagtagal sa pag-iisip kung ano ang nangyayari matapos itong masaksihan. Ano? Anong nangyayari? Bakit sa mundo biglang nagkaroon ng ganitong kalaking anting-anting sa himpapawid? Tingnan mo. Ang anting-anting na iyon ay bumagsak mula sa langit. Nako! Napahamak na tayo. Nasusunog ang mga zombie na iyon. Maraming sundalo ang sumigaw sa takot. Kamakailan lamang, ginamit nila ang hukbo ng zombie para sakupin ang maraming lungsod, ngunit wala pa silang nakitang sino mang humarap sa mga undead sa kasuklam-suklam na paraan. Nalaglag na ang panga ni Jabez at ng kanyang mga nasasakupan, at namamanhid ang kanilang mga anit. Lieutenant, kami. Mukhang naging abo na ang hukbo ng mga zombie natin. Ang mga opisyal na nakatayo sa gilid ay naramdaman na ang kanilang kutis ay namutla sa takot. Hindi pa sila nakasaksi ng ganoong kalupit na tanawin.
Pagkaraan ng ilang oras, bumukas ang tarangkahan ng Imros City, at libu-libong sundalo ang bumaha palabas ng lungsod na parang tidal wave. Binubuo lamang ang tropa ni Jabez ng 20,000 sundalo dahil ang hukbo ng zombie ang nagsisilbing taliban nila. Ang kanilang pangunahing layunin ay hindi upang labanan ang isang digmaan, ngunit upang mapanatili ang kapayapaan pagkatapos invading ang lungsod. Dahil dito, karamihan sa mga tropa ay hindi nagdala ng anumang kagamitan sa labanan. Karamihan sa kanila ay may ilang rounds lang sa kanilang mga baril. Marami sa kanila ay walang kahit anong arma sa kanilang mga kamay. Si Marshal Nelson, sa kabilang banda, ay nagdala ng hindi bababa sa 30,000 kumpleto na armadong sundalo upang kasuhan sila. Hindi nila kayang labanan ang digmaang ito. Ano ito? Pakiramdam ni Jabez ay halos lumundag na ang kanyang puso sa kanyang lalamunan. Sa susunod na segundo, tumalon siya sa kanyang kabayo at direktang lumingon. Retreat! Withdraw na! Malinaw na maririnig ang mga putok ng baril mula sa likuran, at ang ilang mga bala ay pumutok sa kanilang mga anit. Nataranta ang lahat. Si Jabez, ang kanilang pinuno, ay nagsimulang tumakas. Naturally, ang iba pang mga sundalo ay hindi nang ahas na manatili sa larangan ng digmaan. Ang hukbo ng 20,000 sundalo ay tumalikod at nagsitakbuhan bago sila humarap sa kanilang mga kalaban. Ang ilan ay tumakas ng malungkot nang hindi man lang nagkaroon ng oras upang kunin ang kanilang mga armas. Nang makita ito, si Marshal Nelson, na humahabol sa kanila mula sa likuran, ay itinaas ang kanyang talam sa hangin at sumigaw ng malakas, "Mga sundalo! Habulin sila!" Kabanata 2028. Marshal Ubal. Pinaputukan sila ng matitinding putok ng baril. Maraming sundalo sa pangkat ni Jabez ang napatay sa lugar. Sa puntong ito, ang dating kumpiyansa ng mga sundalo ay umatras ng kawawa. Hinabol sila ni Marshal Nelson at ng kanyang mga tropa hanggang sa labas ng lungsod ng halos 10 kilometro. Sa huli, halos kalahati ng mga sundalo na kabilang sa mga tropa ni Jabez ay napatay o nahuli ng mga sundalo ni Marshal Nelson. Ito ay isang nakakatakot na pagkatalo. Hahaha. Ito ay isang malaking tagumpay. Pinamunuan ni Marshal Nelson ang kanyang hukbo na pumatay ng humigit kumulang 10,000 kalaban matapos silang habulin ng halos 10 kilometro. Gayunpaman, si Jabez at ang iba pa niyang mga kalaban ay masyadong mabilis na tumakbo, si Marshal Nelson at ang kanyang mga puwersa ay nagpasya na sumuko sa pagsisikap na abutin ang kanilang mga kalaban dahil sila ay papasok sa teritoryo ng kalaban sa pamamagitan ng paghabol kaya tumigil sila. Bumalik sila sa Imros City dala ang mga sandata at mga bilanggo ng digmaan. Si Marshal Nelson at ang kanyang mga tauhan ay mukhang labis na nasasabik. Kinakausap noon ni Herman kung gaano kalakas ang hukbong zombie ni Marshal Ubal. Gayunpaman, napatay ni Magus ang kanilang hukbong zombie sa loob ng ilang minuto. Ang hukbo ng 20,000 sundalo sa ilalim ng pamumuno ni Jabez ay natalo din at nagdusa ng matinding pagkatalo. Tinakat ni Marshal Nelson ang kanyang mga kalaban sa digmaang ito. Nang gabing iyon, nag-set up siya ng isang piging sa kanyang manor upang aliwin sina Tyr, Magus, at Max. Matapos ang napakaraming pakikibaka, ang Imros City, na dati ay sinalanta ng takot, ay nakita ang liwanag sa dulo ng tunnel. Ang lahat ay nagpakawala ng malaking buntong hininga. Hindi na nila kinailangan pang mag-alala na matalo sila ng zombie army ni Marshal Ubal at Massacre kasama ang natitirang bahagi ng lungsod. Naghanda si Marshal Nelson ng isang magandang piging para sa trio sa manor. Maraming mga opisyal ng militar ang dumating sa pinangyarihan, at ang pananabik ay makikita sa mukha ng lahat. Mahigit sa 100 mesa ng piging ang naset up sa asyenda at ganap ng napuno. Ang mga bisita ay namangha ng subukan ang napakasarap na lutuin at inumin sa isang buhay na buhay. Samahan mo ako, Master Summers, Master Magus, at Master Cheever. Gusto kong mag-toast sa inyong tatlo. Nawasak na sana ang aking lungsod kung hindi dahil sa inyong tatlo ngayon. Itinaas ni Marshal Nelson ang kanyang baso ng alak, ang kanyang mukha ay kumikinang sa kaligayahan habang sinimulan niyang i-toast ang tatlo. Itinaas din ng tatlo ang kanilang mga baso ng alak at nilagok ang lahat ng alak. Sumagot si Magus, "Hindi na kailangang maging ganoon kagalang, Marshal Nelson. Bilang isang Eretuza priest, responsibilidad ko ang pagpapalayas ng mga halimaw at masasamang espiritu.
Dahil si Marshal Ubal ay naglakas loob na lumabag sa mga patakaran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga karaniwang tao gamit ang mga zombie, ang kanyang mga krimen ay may kaparusahan sa pamamagitan ng kamatayan. Paulit-ulit na tumango si Marshal Nelson habang sinabi niya, si Master Magus ay may walang katapusang kapangyarihan ng mahika. Tiyak na nakabukas ang mata na makita kang kumikilos. Sa puntong ito, inilipat ni Marshal Nelson ang paksa at sinabing, kayong tatlo ay may pambihirang kakayahan, ngunit ang ating lipunan ay masyadong magulo sa ngayon. Ang mga warlord na naghahari ng nakapag-iisa sa iba't ibang rehiyon ay naging imposible ang buhay ng mga tao. Iniisip ko kung nararapat ba na sabihin ko ang isang bagay. Nagulat silang tatlo. Dahil sa hitsura ng kahihiyan at pag-aalinlangan na si Marshal Nelson, nagawa nilang mag-isip-isip kung ano talaga ang sinusubukan niyang gawin. Bago ipahayag ni Marshal Nelson ang kanyang mga iniisip, nanguna si Tyr at sinabing, Marshal Nelson, narito kami para asikasuhin ang ilang napakahalagang negosyo. Ang labanan ng kapangyarihan sa mundong ito ay hindi kami interesado. Oh, hahaha. Awkward na ngumiti si Marshal Nelson. Balak nga niyang hilingin sa grupo na manatili sa Imros City. Sa ganoong paraan, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagsakop sa buong bansa kung handa silang tulungan siya sa kanyang paghahanap. Ang trio, gayunpaman, ay walang intensyon na gawin ito. Hindi nangahas si Marshal Nelson na itulak ang kanyang kapalaran. Dahil malaki ang ambisyon ninyong tatlo, kaya wala na akong ibang masabi. Halika, inom tayo. Cheers! Kinuha ni Magus ang wine glass at ibinaba ang alak. Sabi niya, Marshal Nelson, huwag kang mag-alala. Kahit na nabura na namin ang hukbo ng zombie sa pagkakataong ito, walang makakatiyak na walang mas malalakas na zombie ang iyong mga kaaway sa ilalim ng kanilang utos. Hindi kami aalis hanggat hindi neresolba ang bagay na ito. Halos naalis na ni Marshal Nelson ang lahat ng kanyang alalahanin sa pamamagitan ng mga salita ni Magus. Muli niyang pinasalamatan ang tatlo at sumagot, sa kasong ito, kailangan kong hilingin sa inyong tatlo na patagilan ang inyong manatili sa lungsod na ito ng ilang araw pa. Sagot ni Tyr, sure. No problem. Ilang dosenang kilometro ang layo sa Prelay City, ito ay isang ganap na kakaibang senaryo kumpara sa maingay at masayang piging ni Marshal Nelson. Sinalakay ni Marshal Ubal ang Prelay City kasama ang kanyang mga tropa kanina at nagsagawa ng isang kahindek-hindek na bloodbath, kaya iniwan ang lungsod sa isang baog na estado. May mga wasak na structure at gumuguhong pader sa lahat ng dako. Ang dating mayaman na lungsod ay naging sira-sira na. Si Marshal Ubal ay isang lalaking may bigot at nakapikit ang mga mata. Siya ay nanirahan sa Marshal Manor ng Prelay City. Ang lalaking ito ay nagsasaya kasama ang halos isang dosenang kaakit-akit na kabataang babae sa hardin ng asyenda. Pagkatapos niyang pasukin ang lungsod, gumamit siya ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan upang kunin ang lahat ng mga babaeng ito sa pamamagitan ng puwersa. Hindi siya magdadalawang isip na barilin ang sinumang babaeng sumuwi sa kanya sa ulo. Maaaring may lumitaw na walang katapusang tawa na nagmula sa hardin, ngunit sa ilalim ng kanilang mga ngiti ay walang hanggang takot at kalungkutan. Nahuli kita. Si Marshal Ubal, na naka-blindfold, ay tuwang-tuwang niyakap ang isang magandang babae na may magandang figure. Marshal, kahanga-hanga ka. Kunwaring masayang pinupuri siya ng dalaga. Pagkatapos, binuhat siya ni Marshal Ubal sa kanyang mga bisig at sinabing, gabi na. Dapat mong pagsilbihan ako ngayong gabi. Binuhat siya ni Marshal Ubal at naghanda sa kanyang silid pagkatapos sabihin iyon. Mabilis siyang naakit sa kagandahan ng isa pang dalaga nang dumaan siya. Utos niya, ikaw din. Ang babaeng ito ay mga 18 o 19 na taong gulang. Mukha siyang bata at walang karanasan. She had to act delighted kahit na ayaw nitong matulog sa kanya. Siya ay tumugon, salamat sa iyong pagsamba, Marshal. Haha, ang bait naman ng babae. Sinabi ni Marshal Ubal, malinaw na nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos ay sinabi niya, halika. Sumunod ka sa akin sa kwarto. May kakaibang amoy na tumatagos sa espasyo. Nakaramdam ng pagkahilo ang dalawa nang makapasok sila sa silid. Umalis si Marshal Ubal para uminom ng isang basong beet juice at humiga sa kama. Kayong dalawa, halika dito at samahan mo ako sa kama. Oo, Marshal. Hinubad ng magagandang babae ang kanilang sarili at gumapang sa harap ni Marshal Ubal.
Ang pagnanasa ay tumagos sa silid sa ilang sandali. Hindi alam kung gaano katagal nang dumating ang mahinang dagandong mula sa silid. Si Marshall Ubal ay tila isang impas na lobo habang siya ay nakahiga sa kama, pawis na pawis at mukhang namumutla. Pare-parehong namumutla rin ang mga babae sa gilid. Nakahiga silang tatlo sa kama at ilang saglit na nakabawi ng hininga. Ang pangalawang babae, na tinawag ni Marshall Ubal, ay biglang gamulong at bumangon sa kama. Mabilis siyang lumipat sa mesa kung saan nakapatong ang isang pinggan ng prutas. Pagkatapos, kinuha niya ang kutsilyo ng prutas at sumugod patungo kay Marshall Ubal na may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi na malaya ni Marshall Ubal na papalapit na sa kanya ang panganib dahil nakahiga pa rin siya sa kama habang ninanamnam ang sandaling iyon. Maya-maya, lumapit sa kanya ang dalaga habang bitbit ang fruit knife habang marahas na sinaksak sa dibdib si Marshall Ubal. Kabanata 2029. Dalhin ako sa lungsod ng Krona. Sa isang flash ng malamig na liwanag, ang fruit knife sa kamay ng dalaga ay marahas na itinutok sa dibdib ni Marshall Ubal. Ang ibang babae sa gilid ay napasigaw sa takot. Ano? Anong ginagawa mo? Sa wakas ay natauhan na si Marshall Ubal nang makaramdam siya ng lamig sa kanyang dibdib kung saan tila sinaksak siya. Tumago sa kanyang dibdib ang matalim na kutsilyong prutas. Nagsimula siyang huminga ng mabilis, nahihirapan na siyang huminga. Kayo! How dare you? Mga bantay! Halika dito this instant! Patuloy na bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Marshall Ubal na nagiging iskarlata ang mga kumot sa tabi niya. Ang babae ay walang kamalay-malay na umatras, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa kakilakilabot sa pananibik at bangis. Hahaha! Marshall Ubal! You deserve na mamatay. Minasacre mo ang Prelay City at pinatay mo ang mga magulang ko. Kahit na mamatay ka ng 10,000 beses, hindi sila sapat para pagbabayad sala para sa iyong mga kasalanan. Ang batang babae ay nagsimulang umungol ng hindi magkatugma. Lumuhad siya sa lupa kasabay ng isang kalabog bago yumuko ng malakas sa lupa ng 3 beses patungo sa kanluran. Pagkatapos, napabulalas siya, Nay! Tatay! Nakita mo ba ang ginawa ko? Napatay ko ang halimaw na ito at naghiganti para sa inyong dalawa. Maaari ka na ngayong magpahinga sa kapayapaan kung makikita mo ito mula sa itaas. Bang! Isang putok ng baril ang biglang nagmula sa kwarto. Ang babaeng iyon, na lumuhad sa lupa at nag-grovelled ay binaril sa likod ng kanyang ulo at bumagsak sa lupa. Dumudugo pa rin ang dibdib ni Marshall Ubal. Hindi naman siya sinaksak ng dalaga sa fatal spot, kaya hindi agad ito namatay. Maliban sa malamig na sensasyon sa kanyang dibdib at nahihirapang huminga, wala siyang nakitang sintomas na nasa bingit na siya ng kamatayan. Marshall! Ang isa pang batang babae na nakaupo sa kama ay nanginginig. Itinaas ni Marshall Ubal ang kanyang baril at itinutok sa kanyang ulo. Nagmamakaawa siya, Marshall, pakiusap, iligtas mo ako. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Hindi ko siya kilala. Walang kinalaman sa akin ang bagay na ito. Bang! Naasar si Marshall Ubal, to say the least. Ayaw niyang makinig sa paliwanag nito, kaya binaril niya ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kasunod nito, mahinang tumakbo palabas ng silid si Marshall Ubal at sumigaw para iligtas siya ng kanyang mga sundalo. Narinig ng mga sundalong nagbabantay sa pintuan sa labas ang sigaw ni Marshall Ubal at nagmadaling lumapit sa kanya. Marshall, ano bang problema mo? Nang mapansin ng mga sundalo ang kanyang kasalukuyang pinsala, natakot ang mga sundalo. Ang ibang mga opisyal ng militar sa manor ay sumugod din dito sa takot. Nang makita nilang may fruit knife si Marshall Ubal sa kanyang dibdib, nagulat ang lahat. Sino ang may lakas ng loob na pumatay kay Marshall Ubal? Dali, tipunin ng mga sundalo at sundin ang pangunguna ko para tugisin ang assassin. Ang isang opisyal ng militar ay sabik na magkaroon ng isang mahusay na pagganap sa oras na ito, kaya mabilis siyang bumuo ng isang search party. Pinandilatan ni Marshall Ubal ang opisyal na may masakit na ekspresyon sa mukha. Galit na galit siyang umungol sa kanya, tulala ka. Bakit mo pa pinaplano na hulihin ang assassin? I already killed her on the spot. Nasaan si Jabez? Bumalik na ba siya? Hilingin sa kanya na pumunta sa akin sa lalong madaling panahon. Sumagot ang isa sa mga opisyal ng militar, Marshal, si Teniente Jabez ay kumuha ng ilang mga sundalo upang salakayin ang Imros City.
Hindi pa siya nakabalik. Huminga ng malalim si Marshall Ubal at sinabing, mauubos na ang oras. Bilisan mo. Maghanda ng isang sedan at dalhin ako sa lungsod ng Krona. Marshall, hindi ka ba dapat magpakuha ng doktor para gamutin ang iyong sugat? May kutsilyo ka sa dibdib. Nagsalita muli ang opisyal na nagpanukala na hulihin ang mamamatay tao. Sino ka? Kinasusuklaman ni Marshall Ubal ang lalaking ito dahil sa pagsisikap niyang halikan ang kanyang puwet. Itinaas niya ang kanyang baril at binaril sa dibdib ang opisyal. Nang makarinig ng malakas na kalabog, nanlaki ang mga mata ng opisyal, at agad itong bumagsak sa lupa. Why he spout so much nonsense? Itinapon ni Marshall Ubal ang baril. Pagkatapos, pinandilatan niya ang iba pang mga opisyal at sumigaw, ano ang inaantay niyo at nakatayo kayong lahat dyan? Gusto mo ba talagang panoorin akong mamatay? Dalhin mo ako sa lungsod ng Krona ngayon. Ang mga opisyal ng militar na naruroon ay labis na nalilito dahil hindi nila maintindihan ang iniisip ni Marshall Ubal. May patalim siya sa dibdib, kaya hindi ba dapat maghanap siya ng doktor na magpapagamot sa kanya? Bakit niya ipipilit ang paglalakbay sa lungsod ng Krona? Bukod dito, ang lungsod ng Krona ay matatagpuan humigit kumulang 60 kilometro ang layo mula sa Prelay City. Makayanan kaya ng katawan ni Marshall Ubal ang mahabang paglalakbay. Kilalang kilala ni Marshall Ubal ang kanyang sariling katawan. Tinusok ng kutsilyo ang kanyang puso, ngunit sa isang espesyal na dahilan, hindi siya namatay sa lugar tulad ng isang ordinaryong tao. Kahit na ang isang mahimalang doktor ay hindi siya mapagaling kung siya ay pupunta sa isang normal na doktor para sa paggamot. Wala na sana siyang pag-asa na mabuhay maliban kung pumunta siya sa lungsod ng Krona. Dahil sa gulat, bumalik si Jabez kasama ang mga natitirang tropa nang ihatid na ng lahat si Marshall Ubal sa lungsod ng Krona. Nagtungo si Jabez sa Marshall Manor pagkabalik niya. Balak niyang makita ang Marshall at gumawa ng guilty plea, ngunit hindi niya alam na may makikita siyang fruit knife na lumalabas sa dibdib ni Marshall Ubal pagdating niya sa Manor. Napatulala si Jabez. Ang pagkamangha na naranasan niya sa kaibuturan ay hindi kukulangan sa pagkabigla nang makita niya ang hukbo ng zombie na nalipol na kasing dali ng isang tao na nakikipaglaro sa mga langgam. Marshall, ano bang problema mo? Sumugod si Jabez patungo kay Marshall Ubal na may pag-aalala sa mukha. Naging pabaya ako, kaya sinaksak ako ng isang babae sa dibdib, na pabuntong hininga si Marshall Ubal bilang tugon. Tapos, nagtatakang tumingin siya kay Jabez na parang may naisip. Nagtaka siya ng malakas, bakit ang aga mo bumalik? Hindi mo ba sinabi na si Marshall Nelson mula sa Imros City ay medyo disente sa digmaan? Hindi ba niya ninais na tipunin ang kanyang mga kawal para labanan ako hanggang kamatayan? Paano mo naibagsak ang lungsod na iyon ng ganoon kabilis? Bakas ang pagkabigo sa mukha ni Jabez. Lumuhad siya sa lupa at sinabing, di ko siya natalo. Sana mapatawad mo ako, Marshall. Ano? Hindi lang si Marshall Ubal ang nabigla, pati ang ibang mga opisyal ng militar sa paligid niya ay nagbago din ng kapansin-pansing mga ekspresyon. Sinasabi mo bang hindi mo pinabagsak ang Imros City? Oo, ibinaba ni Jabez ang kanyang ulo at maingat na sumagot. Paano ang hukbo ko na binubuo ng 2,000 zombie? Sumagot si Jabez, nakahanap si Marshall Nelson ng isang misteryoso at makapangyarihang pari na kayang kontrolin ang kalikasan. Kaya, ang hukbo ng zombie ay nawasak sa isang iglap nang magpadala siya ng anting-anting ng kulog na tumama mula sa langit. Nang magsimulang mamatla ang kutis ni Marshall Ubal, nauutil siya, kung gayon. Paano ang aking hukbo na may 20,000 sundalo? Nang napansin kong medyo hindi maganda ang sitwasyon, sinimulan kong pamunuan ang aming tao na umatras. Gayunpaman, pinangunahan ni Marshall Nelson ang lahat ng kanyang mga sundalo palabas ng lungsod upang kami ay tugisin. Sa 20,000 sundalo, mayroon lamang ilang libo sa kanila umalis. Spurt! Isang malaking subo ng dugo ang bumulwak sa bibig ni Marshall Ubal. Dahil masyado siyang naging emosyonal, nagsimulang umagos ang dugo na parang pulang ilog mula sa kanyang dibdib. Marshall! Marshall! Ang lahat ay itinapon sa isang estado ng takot. Hindi nila alam kung ano ang gagawin sa ilang sandali. Nanginginig si Marshall Ubal at mahinang sinabi, bilasan mo. Jabez, dalhin mo ako sa lungsod ng Krona ngayon din. Kabanata 2030. Ang Templo. Roger yan, Marshall.
Maraming alam si Jabez tungkol kay Marshall Ubal. Alam na alam niya ang dahilan kung bakit sabik na sabik ang kanyang superior na pumunta sa Crona City. Hindi siya nagdalawang isip at wala rin siyang oras para magpalit. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan upang i-escort si Marshall Ubal sa lungsod ng Crona sa lalong madaling panahon. Bagamat ang Prelay City ay wala pang 100 kilometro ang layo mula sa lungsod ng Crona, kasama sa ruta ang maraming kalsada sa bundok. Ang sedan na upuan na kinakarga ni Marshall Ubal ay kailangang maging lubhang matatag dahil sa kanyang matinding pinsala. Kaya naman, ang koponan ay lumipat sa napakabagal na bilis. Halos madaling araw na nang makarating sila sa Crona City. Nagpadala si Jabez ng isang tao sa gate ng lungsod upang makipag-usap sa mga gwardya habang papalapit siya ang sedan ni Marshall Ubal upang ipaalam sa kanya ang kanilang kasalukuyang milestone sa paglalakbay. Marshall, nakarating na tayo. Ang mukha ni Marshall Ubal ay kasing puti ng isang sapin habang siya ay nakatulog sa sedan na upuan. Matagal nang natuyo ang mga mantsa ng dugo sa fruit knife na tumusok sa kanyang dibdib. Ilang beses na tumawag si Jabez kay Marshall Ubal, ngunit walang sumagot mula sa kanya. May kakaibang pakiramdam si Jabez na may mali. Marshall! Marshall! Muling tinawag ni Jabez ang kanyang pangalan, ngunit hindi tumugon si Marshall Ubal. Isang masamang premonition ang kumalat sa buong katawan ni Jabez. Inilahad niya ang nanginginig niyang mga kamay at sinubukang damhin ang paghinga ni Marshall Ubal. Sa sumunod na segundo, marahas niyang binawi ang kanyang kamay. Hindi siya humihinga. Nagsimulang pawisan si Jabez dahil sa takot. Totoo bang namatay ang maalamat na Marshall sa ganitong paraan? Hindi na niya ibinalita sa tropa na hindi na humihinga si Marshall Ubal. Inutusan na lang niya ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagdadala ng sedan papasok sa lungsod. May isang warlord na dating nakaistasyon sa Crona City. Isang taon o higit pa ang nakalipas, isang grupo ng mga weirdo ang lumitaw ng wala saan. Walang kahirap-hirap nilang kinuha ang Crona City at ang Marshall Manor. Mula noon, ang lungsod ay nagsilbing tahanan ng templo. Isang puting estatwa ang nakalagay sa templo. Nabalitaan na may isang pari na nakatira sa templo at may kapangyarihang bumuhay ng mga patay. Gayon din, ang hukbong zombie ni Marshall Ubal ay ipinagkaloob ng pari ng temple. May mga alingaw na si Marshall Ubal ay nakasagap sa priestess noong siya ay nasa kalagitnaan ng pagtakas matapos ang isang pagkatalo. Siya ay binaril ng maraming beses sa larangan ng digmaan, kaya siya ay dapat napatay. Gayunpaman, nang pumasok siya sa templo, pinagaling siya ng pari. Buhay siya at sumisipa kinabukasan na para bang hindi siya nagtamo ng anumang sugat. Simula noon, ginamit ni Marshall Ubal ang undead na hukbo ng temple para sakupin ang isang malaking halaga ng teritoryo. Sa loob ng ilang buwan, bumangon siya upang maging pinakapangangibabaw na warlord sa enchanted space na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit noong pinatay si Marshall Ubal ng babae, nagpasya siyang pumunta sa Paris sa Crona City sa halip na payagan ng isang doktor na pagalingin siya. Alam ng mga sundalong nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod na si Marshall Ubal ay may malapit na kaugnayan sa templo, kaya hindi nila sila hinarang. Sa halip, pinayagan nila silang makapasok kaagad sa lungsod ng Crona. Ang araw ay unti-unting sumikat mula sa silangan habang papasok sila sa lungsod. Nag-crack sound ang katawan ni Marshall Ubal na nakahiga sa sedan chair. Binuksan ng hangin ang mga kurtina ng sedan chair. Ang katawan ni Marshall Ubal ay naliligo sa sikat ng araw na dumadaloy mula sa labas. Ang solar beam na ito ay kahawig ng isang laser. Agad nitong sinunog ang lugar kung saan kumikinang, na nagdulot ng malaking buta sa katawan ni Marshall Ubal. Si Jabez, na nakatayo sa di kalayuan sa upuan ng sedan, ay naramdaman na may mali. Tumakbo siya pabalik sa karwahe sa isang iglap. Nagulat siya nang makitang nasusunog ng araw ang mga pisngi ni Marshall Ubal, at agad niyang iginuhit ang mga kurtina. Natigil ang apoy sa katawan ni Marshall Ubal. Siya ay tumingin, lubhang nakakatakot at nakakadiri matapos ang kanyang mga pisngi ay pinaso at nagsimulang mabulok. Si Marshall Ubal ay isang ordinaryong tao. Kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang katawan ay hindi dapat matakot sa araw. Kaya naman, nakakatakot na makita na ang kanyang katawan ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa kahit isang sinag ng araw sa mundong ito. Sabik na sabik si Jabez nang makitang halos masunog na ang bangkay ng Marshall at naging abo.
Sinimulan niyang utusan ang kanyang tropa na sumugod sa templo sa lalong madaling panahon, hindi pinapansin ang patalbog na biyahe. Makalipas ang halos 20 minuto, sa wakas ay dumating na ang grupo sa templo kasama si Marshal Ubal, na matagal nang patay. Ang templo ay itinayo sa paanan ng isang napakalaking bundok sa lungsod ng Krona. Napakakakaiba para sa araw na tumambay ng mataas sa kalangitan bandang alas 9 ng umaga. Maliwanag ang sikat ng araw sa buong lupain maliban sa templo, na natatakpan ng makapal na kumot ng nagbabantang ulap. Nang sumikat ang sikat ng araw sa loob ng radius na 20 metro ng templo, nabigo itong tumago sa gusali. Ang panlabas ng templo ay mukhang karaniwan. Hindi ito gaanong naiiba sa karaniwang templo. Ang pinagkaiba lang ay ang pintura sa templo ay mukhang kakaiba. Pangunahing ipininta ito sa itim, ngunit may ilang makukulay na accent na pinaghalo dito. Kakaiba ang itsura nito, kahit na anong tingnan. Higit pa rito, mahigpit na sarado ang pintuan ng templo. Ang gate ay napakalaki at hindi kapani-paniwalang matangkad, ito ay hindi bababa sa 3 palapag ang taas. Pagkababa ni Jabez sa kanyang kabayo, hindi na siya pumasok sa templo. Sa halip, yumuko siya ng isang beses sa bawat 3 hakbang na ginawa niya. Nang makarating si Jabez sa pintuan ng templo, yumuko siya at sumigaw, "Ang aking marshal ay nakagapos sa ilalim ng lupa." Nais kong pakiusapan ng pari na buksan ang pintuan ng templo at iligtas ang kanyang buhay. Sa sinabing iyon, muling yumuko si Jabez sa lupa. Gayunpaman, walang anumang tugon mula sa templo. Ang araw ay sumikat ng maliwanag, mga 10 metro ang layo, ngunit isang bog zone ng nakakatakot na hangin ang umiihip sa harap ng tarangkahan ng templo. Malamig ang hangin iyon, at naging sanhi ng panginginig ng buong katawan ni Jabez. Nahulog na sa underworld ang aking marshal. Nakikiusap ako sa iyo. Priestess, mangyaring buksan ang tarangkahan ng templo at iligtas ang buhay ng marshal. Hindi alam ni Jabez kung ilang beses niya itong sinabi, ngunit nanatiling nakasara ang pinto at walang senyales na bumukas ito anumang oras. Buksan mo na ang pinto. Nabalisa ang isa sa mga nasasakupan ni Jabez nang makita niyang kailangang yumuko si Jabez ng paulit-ulit hanggang sa puntong dumudugo ang kanyang noo, ngunit walang tugon mula sa templo. Ang lalaking iyon ay nagmarcha paakyat sa tarangkahan ng templo at sinubukang buksan ito. Tumigil ka. Nang makita ito, naramdaman ni Jabez na lalabas na ang kanyang puso mula sa kanyang lalamunan. Gusto niyang pigilan ang kanyang nasasakupan, ngunit huli na ang lahat. Bagamat mukhang mabigat at malaki ang gate, hindi ito kasing bigat ng iniisip ng isa. Ang puwang ay pinilit na buksan ng lalaking ito sa isang mabangis na pagtulak. Gayunpaman, sa sandaling itinulak niya ito, isang malamig na aura ang sumugod mula sa loob at tumama sa kanya sa dibdib. Ang lalaking iyon ay nagpakawala ng nakakaawang sigaw at pinasabog siya ng mahigit 10 metro sa ere.